Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News 14 minutes ago. Yan. Maglalabas ang Senado ng arrest warrant para kina dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at dating Representative Saldico kung hindi pa rin sila sisipot sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Lunes, January 19. Ay, nako. Umaasa si Senator Lacson na darating mag-attend sa kanyang hearing itong dalawang okay. Soto, in a message to reporters, confirmed this. Sabi niya, yes, he said on Thursday. Soto also confirmed signing and issuing the subpoenas for former Department of Education Undersecretary Raigib Olebar, Commission on Audit Commissioner Mario Lipana, and businessman Maynard Ngu. Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson, Chairman Blue Ribbon Committee, has said that if those subpoenaed still fail to show up, they will be cited in contempt and arrest warrants may be issued against them. Bunuan is in the United States while Ko is believed to be in Portugal. Okay, so tanong. Sa Lunes, ano bang araw ngayon? Huwebes pa man lang, di ba? So sa Lunes na, January 19, ano yung likelihood na mag-a-attend si Ko at saka si Bunuan? Kung ako yung tatanungin, never na mag-a-attend si Saldico at dating Secretary Manuel Bunuan. Lalo na si Saldico dahil meron na siyang passport, walang extradition treaty between the Philippines and Portugal. Kung nasa Portugal nga siya, hindi pa sigurado kung nasa Portugal. Baka nasa iba pang bansa. Kasi speculation lang yung sinasabi na nasa Portugal, believed to be. Kaya si Saldico, wala na yan. Enjoying na, relaxing na, tumatawa na. Nakapag ipon na siya ng maraming pera, at yun, hintayin na lang niya kung anong mangyari itong administrasyong ito sa next administration, kung ano ang kakahinatnan niya. So, walang maaasahan na Saldico na sisipot sa Blue Ribbon Committee hearing ngayon pa. Eh di ba na-isyuhan na siya ng warrant of arrest? Nag-take over na ang Sandigan Bayan? Noon pa sana. Kaya I just don't know, parang late. Anyway, it's better late than never. Ang tagal na walang Blue Ribbon Committee hearing. May nabasa akong post noon na sinasabi na ang Blue Ribbon re-render na ng final report kasi nga, yun, nasampahan naman ang kaso. Ombudsman nang nag-take over. Eh bakit ngayon? Biglang mag-imbestiga na naman. So, tingnan natin anong mangyari. Okay. So, Saldico, never, kahit 10 warrant of arrest pa, alin ang mas malakas? Yung warrant of arrest ng Senado o yung warrant of arrest ng Korte? Nandiyan na yung warrant of arrest dinededma lang ni Saldico. So, puwena nyo, isuhan nyo ng baliwala na yan kay Saldico. Dahil, ulitin ko,
nautakan sila ni Saldico. Magaling ang kanyang diskarte. Ako, gusto ko sanang mahuli at maikulong si Saldico para mapanagot sa kanyang ginawang pagnanakaw ng bilyones. Di umano. Okay, di umano. Okay, di pa man proven guilty. Okay, Bunuan naman. Promise niya, babalik December. Oh, wala na. So ano sa tingin nyo? Babalik pa ba dito si dating Secretary Manuel Bunuan? Lalo na ngayon yung report na sinadya niyang magbigay ng maling grade coordinate sa mga flood control project. Kinukumpirma yan ni ang unang lahad nito si Senator Lacson at kinumpirma na ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya na talagang sinadya daw na magbigay ng maling. So, ibig sabihin, may tinatago. Ang problema lang ng Marcos Jr. administration, bakit nila pinayagan na umalis si ex-secretary Manuel Bunuan? Hanggang ngayon, wala pa namang kaso. So, paano mo Well, kung may warrant of arrest siya, pwedeng But, hindi ako naniniwala na hanggang ngayon, nasa USC, nasa ibang bansa na yan. Kasi alam niya, na may extradition treaty ang Pilipinas at ang United States. So sa tingin ko lang may foresight si Mr. Bunuan na pag nagkagipitan na, ay doon ako sa mas safety ako. Kasi kung sa Amerika, nandyan lang siya sa Amerika, delikado siya. Pwede siyang anytime huliin ng FBI kasi nga, alam mo naman, maganda ang relasyon ng Marcos Jr. administration sa US. Pwede nilang huliin. Kaya lang, tingin ko baka nasa ibang bansa na rin si Manuel Bunuan na hindi masyadong mahabol ng Marcos Jr. administration. Kaya good luck sa gawain ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan og yero. Salamat yun. Migila sa iyo. O karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero sa iyang sin. Sugi pang sumpay lang. Sumpay-sumpay. Ano tayo? Ay gatuluan naman. Oo. So, kuha na gid karaan na gid kayo nga yero. O karon ate, pila na ni katuig ang imong balay nga inaani na ang itsura, gipansumpay lang ang yero. 30 anyos. 30 na ni katuig. Mm. Oo, so nga naman ate sa kadugayon na sa inyong atop nga buslot na gid kaayo wala mo nakapalit og sin. Wa man gyud. Igo-igo rang kita ni sa akong bana. Igo-igo ra gyud sa pangonsumo. Mga Mhm. utang. So kuan gyud kaayo. So pila na dahi ite imong edad? 52. 52 ka na. So naapa kay bana. Na si Oo. Edison Pantaw kan. Oo, ang Iya man ngalan. pila ka bukang imong anak te? 7 pero nawalang isa. So naa ka estudyante pa karon. Wala na. Wala na ka estudyante. So tanan na nakapamilya imong anak. Oo. Ang kamangura na kaminyo na. So kamura karon din ni sa inyong balay. Wa mi kabuok 5. Pero tuwa sa Cotabato nagadto dito akong bata sa Cotabato. Oo. So karon te makapuli na gyud mo atop. Makapuli na gyud. Salamat gyud ako kay nga akong pasalamat nga tagaan kong pinaskuhan. Mm.
ko kay akong pasalamat karon nga Pasko kay gitagaan ko og sin nga makaatop na gyud ko. Di na gyud magtulo. Sa Ginoo og nagahatag pud ani nga vlogger si General. Salamat kayo.